Paano nga ba natin alagaan at mapapalaki ang mga bagong pisa na sisiw na Bengala Kids? Dami ka pang hindi napisa. So kung interesado ka sa video na to at gusto mong pag-aralan ang pagpapalaki ng Bengala Kids, para sa'yo to, watch this! So guys, itong Bengala ko na to, itong naglilimlim na ngayon, pang day 22 ngayon, araw na to. So chinek ko kanina, wala pang napisa na itlog. So usually kapag ang mga itlog ng mga Bengala is umaabot ng 25 days to 28 days bago mapisa. But this breeder, it makes 23 days. Meron nang lumalabas na dulo ng tuka ng sisiw sa mga itlog. So ito yung mga breeder ko. So bali yung ibang mga breeder ko is binenta ko na. Kasi medyo malakas din sila kumain. So nag-iwan lang talaga ako ng mga breeder. So the following day, 23 days at 24 days, ito na sila. Ayan. Ayan. Marami ka nang napisa. At ayun nga. So usually hindi sabay-sabay mapisa lahat kasi ang itlog ng Bengala minsan hindi sila nag-iitlog ng sunod-sunod na araw. Mayroong time na mangiitlog siya ngayon tapos the following day hindi. So yung pagiging breeder ng Bengala, kailangan alam mong maglaro. Kasi minsan kailangan mong i-incubate yung mga itlog nila o kailangan pag sabay-sabayin mo sila bago ipalimlim. So it takes na mangyari sa mga breeder ng Bengala nyo ay hindi tuloy-tuloy mangitlog. Kailangan meron kayong stakan ng itlog. So kailangan ilagay nyo muna siya sa ref nyo para kapag dumating na yung time na peak season at maglilimlim na ang mga breeder, dun nyo isabay-sabay ilagay yung mga itlog nila. Ang mga itlog ng mga Guinea fowl or Bengala is umaabot siya ng mga 30 to 40 pieces or pwede pang humigit dun as long as nakawala sila at yung nasusustain nila yung nature na wild. So ang mga Guinea fowl kasi kapag pakawala lang sila at kung ano-ano yung mga nakakain nilang mga damo, ganun, yung mga peak season ng eggs nila is maabot ng 50. So, pero at that time, kailangan yung mga naunang itlog ng mga Bengala, dapat kunin na natin yun. Kasi kapag 50 pieces, halimbawa for example, 50 pieces ang mga itlog nila. So yung the rest, yung mga 30 pieces, so mabubugok na yun kasi hindi pa peak season ng pag-laying nila. Pag dilimlim nila is masisira na yung 30 pieces na yun. So kailangan kunin natin yung mga naunang itlog nila bago sila maglimlim. So ito na ngayon, after mapisa ng pang 24 days, huwag nyo munang kukunin ang mga kids until 28 days. So kailangan nandiyan pa rin sila sa pinaglilimliman niya hanggang sa 28 days. Napansin nyo yung nilagay kong kainan nila? Nilalagyan ko din yan ng tubig para if ever na tuloy-tuloy pa rin maglimlim yung nanay, nandiyan dyan, kumakain pa rin yung mga kids natin. So hindi sila mamamatay, hindi sila magugutom as long as may food and water. So sa pang 28 days, nilipat ko na sila sa mas malaking kulungan. So prepare ko to, nilagyan ko siya ng rice straw o yung pinagkiskisan ng palay. Yan, para ma-maintain at makatulong ito ng init sa kanila kasi mahina sa lamig ang mga kids. So kapag napabayaan sila ng kanyang nanay at hindi na agapan yung lamig sa kanila, pwede silang mamatay. Very sensitive ang mga kids regarding sa pagpapalaki. Lalo na kapag yung peak season ng paglililim nila is nasa
April, May. So, June, kailangan, pag napisa sila, agapan nyo na kasi once na hindi nyo nagapan, halimbawa, nasa wild lang sila, nakawala lang sila, tapos napisa lang sila sa mga sulok-sulok, hindi sila magtatagal kapag hindi nyo sila inalagaan. So, kapag nabasa ito ng ulan, kailangan ilipat nyo agad siya sa mga ganitong klaseng kulungan. Parang nandyan yung nanay, tapos lagyan nyo ng ipa. Maganda yung ipa kasi nakakatulong ito na matanggal yung lamig sa kanila. So every time na mapisa ang mga kids ninyo, tapos sa wild lang o sa sulok-sulok lang sila ng itlog at napisa doon, kailangan ganito ang gawin natin para tuloy-tuloy ang paglaki nila. Kasi sabi ko talaga, napaka-sensitive pagpalaki ng mga kids. Sa pagkain naman nila, bayuan lang pinapakain ko sa kanila. Well, kailangan yung nanay, syempre, haluan din natin ng ibang pagkain ng nanay para hindi naman palagi nauubos yung pagkain nila. Like Integra 2,000 o 3,000, yan yung hinahalo kong pagkain ng nanay nila. Sometimes nga, binibigyan ko din siya ng darap na may kanin, tapos palay, ganun. Para hindi naman palagi na paulit-ulit lang yung binibigay mong pagkain sa kanila. So, isi-share ko lang naman kung magkano lang naman yung cost ng mga kinakain nila within 1 month. So, yung 4 kilos na bayuan, kung yung mga kids lang ang kakain, hindi mauubos po yun. So, magkano lang yung 4 kilos na yun? Kapag binenta po natin ito, yung isang kids is kapag 1 month na is nagkakalaga po ng 300 to 400. Kapag week old naman po, ang bintahan ko lang po talaga ng week old. Halimbawa, 5 days, 5 day old. Ang bintahan ko lang po talaga ng bingalo niyan ay 100, 120 to 150. Kapag week old lang po yun ha. Pero kapag umabot na po siya ng at the age ng 3 weeks to 4 weeks, yun po, maabot na po siya ng 200 to 300. Depende po sa color. Kasi ang ordinary po kapag 1 month old ay 200 to 300. Yun po yung bintahan po ng mga kids natin. So isipin po natin, 1 month old pa lang, kung halimbawa mayroon kang sisiw na 10, kapag 1 month old, kung halimbawa 2,000 na yun sa 10, how much more pa kaya kapag may mga rare color ka, katulad ng lavender, African white, yung mga slate, ganun. So iba po yung price nun. Halimbawa kapag may slate ka or may rare color ka na iba, umabot po siya ng 400 ang 4 weeks. So ganun po kalaki yung kitaan po dito sa pag-farming ng Bengala kids. So katulad nito, assorted na kulay, may lavender, ganun. Usually yung mga lavender na kulay, naiiba sila. So ang price po ng lavender na kulay is umabot po ng 400 kapag mga 3 weeks to 1 month. Kapag day old naman po, umabot po sila ng 150. Yan, ganyan. Kapag 2 weeks na po siya, umabot na po siya ng 300. So, ayun po yung mga bintahan. Sa mga African white naman po, ganun din yung price niya sa lavender. Malalaki na, boss. Ayun na sila ngayon, oh. Malalaki na sila.